Tapos na yung honest review natin dun sa rubber stopper na in-install natin dito sa motor natin. Ngayon naman, reviewin natin yung in-install natin na Motowolf handguard, and then yung Hyaides na handle grip na nilagay natin dito sa motor natin. Itong gamit natin ngayon. Hindi ko na matandaan kung magkano yung bili ko dito sa handguard, pero mga nasa around 1.7, 1.6, mga ganon, via Shopee. Sa Shopee ko to binili, as well as yung ating handle grip. Ito yung Hyaides na brand. Not sure kung original, pero habang ginagamit ko siya, okay naman, wala naman ako nagiging problema. Parang wala naman ako nakikitang masama dito sa nabili natin. Okay, umpisahan natin dito sa handle grip. Ito yung handle grip natin, Hyaides. Kung mababasa nyo, isa siyang Japanese word na nakasalin sa Roman alphabet, or yung tinatawag nila na Roma G, na ang ibig sabihin niyan ay matulin. Pag sinabing hayay, ibig sabihin nun matulin or quick. Ako na lang yung nag-install nitong handle grip natin kasi madali lang naman, with proper technique tsaka proper tools. Kasi pag wala kang tools, yan, mahihirapan ka. Kapag hindi mo rin alam yung technique sa paglalagay nito, mahihirapan ka rin. Since may mga gamit naman tayo sa shop, ayan, na-install naman natin na maayos tsaka mabilis. Meron tayong ginawa dito ng mga improvise kasi yung way ng paglalagay ko nito ay kaiba dun sa karamihan na nilalagay natin. Usually kasi kapag nagtatanggal tayo ng handle grip, tinatanggal natin all the way yung stock handle grip, as in tanggal lahat. Eto, iniba ko yung style ng paggagawa ko dito. Pinutol ko yung part na to, yan, pinutol ko yung part na yan, hiniwa ko siya ng cutter blade para sa purpose na maiwan siya. Nag-decide ako na iwanan yan kasi kapag tinanggal ko siya all the way, lilitaw yung part ng ating throttle pipe or yung ating throttle tube, yung nasa loob ng, yung plastic na nasa loob nito. Dito sa kabila, sa kaliwa, walang problema kung tatanggalin ko all the way kasi wala naman throttle pipe dito. Dito sa kanan, dahil may throttle pipe nga, yung part na to sa dulo, yung parang may matulis, may iwan yon, tapos makikita, may expose yung part na yon. Kaya sabi ko, iwanan ko yung part na yan para hindi siya makita. Yan, tingnan nyo yung itsura nya. Compare dun sa nakikita ko sa iba na nakaganito din, naka-Hyaides din na handle grip, parang napangitan ako kasi nakalabas nga yung throttle pipe nya. So by experience, ayun, nakapag-decide ako na itira na lang yan, itira na lang yung part na yan, which is very good naman. Napakagandang decision kasi kung tinanggal ko siya all the way, papangit talaga yung itsura ng handle grip natin. Sa pakiramdam naman natin sa paggamit nito, wala naman tayong unusual or yung parang nakaka-bother na pakiramdam dito. Kasi bukod sa naka-gloves naman tayo, di naman natin mararamdaman gaano yung parang yung design niya dito, yung mga wrap niya dito. Ayan, yung design niya, parang mga kanal-kanal niya, hindi naman natin nararamdaman. Hindi siya masakit sa kamay, hindi siya masakit sa palad, very comfortable sa pakiramdam. At the same time, maganda yung forma niya, tapos kapit na kapit. Ang kaibahan nito dun sa stock, eto, kapag naka bare hand lang ako, yung wala akong gloves, kapit pa rin siya kahit nagpapawis yung kamay ko, nahahawakan ko pa rin siya ng maayos. Unlike dun sa stock, sabi ko nga sa inyo, dumulas na siya, tapos parang tumigas-tigas na rin siya ng konti kasi lagi na siyang nabibilad. Kapag naka bare hand lang ako doon, kapag wala akong gloves, madulas, nadudulas yung kamay ko kasi pasmado. Kaya kung mapapansin nyo, lagi ako naka-gloves sa trabaho, kapag nag-wiring ako, tsaka kapag nagmumotor, yung kamay ko kasi dumudulas siya kasi nagpapawis. Yun yung pangit sa kamay ko, pasmado. Kaya kung i-rate natin tong handle grip na to, yung Hyaides na handle grip, siguro para sa akin mga 9 out of 10. 9 out of 10 kasi di pa naman tayo nakakasubok ng ibang handle grip. Meron pa kasi ako sanang gustong subukan, yung Daytona. Kaya lang
parang maliit, parang hindi ko feel yung design niya, tsaka parang hindi ko feel yung ano niya, yung mga itsura niya. Siguro sa mga susunod, kapag natunaw na to, kapag nalusaw na to, kapag nasira na tong Hyades natin, magta-try tayo ng iba. Pero sa ngayon, ito muna yung ating review dito sa ating handle grip Hyades. Ayan, napakaangas, napakabisa na handle grip. Okay, next naman natin yung ating Motowolf handguard. Pero bago yan, shoutout muna sa nagbenta sa atin ng camera. Ito, yung bago natin view dito sa motovlogging natin. Meron tayong bagong setup dito na camera, GoPro Hero 12. Ayan, brand new. Napakagandang camera, brand new. Re-reviewin din natin to. I-compare natin siya dito sa long time partner natin na GoPro. Ayan, Hero 7 yung gamit natin ngayon dito sa helmet natin. Tapos eto naman gamit natin ay GoPro Hero 12. Ayan, balik tayo dito sa handguard natin. Wala akong masasabi dito sa handguard na to talaga, sa totoo lang. Nung una ko tong nakita, gandang ganda na ako dito nung may pumunta sa amin na customer na nagpa-install nitong handguard na to. Sabi ko, ang ganda nito ah. Ano siya, yung ATR 160. Nagpa-install siya ng ganitong handguard. Tapos nakita ko siya, gandang ganda ako. Sabi ko, bibili nga ako ng ganyan. Ayun, nakabili ako. Eto, naikabit ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkakabit kasi simple lang naman, napakadali lang naman ikabit na ito. Wala namang masyadong cheche boreche sa pagkakabit na ito. Meron lang tayong additional kasi since nagpalit tayo ng handle grip, nagkaroon siya ng konting pagbabago. 'Di ba dati meron tayong bar end dito. Ngayon, dahil nagpalit tayo way back 2 years ago, nagpalit tayo nung handguard natin na aesthetics lang. Galing ah. Ayun, nawala yung bar end natin na yun, natanggal yun. So dito sa part na to kailangan sana yun, pero since nawala na yun, ginawa na lang natin ng paraan. Ayan, naikabit naman natin ng maayos. Sobrang sarap sa pakiramdam nito, sa totoo lang. Kapag basa yung gloves ko, 'di ba, umuulan, basa yung gloves ko. Natatakpan niya, 'di ba, umahangin. Natatakpan niya yung kamay natin. Yung bang imbis na lalamigin yung kamay natin, hindi, kasi hindi siya nahahanginan. Yung hangin tumatagos lang or parang nasasangga nitong handguard natin. Ganun kasi talaga yung purpose ng handguard na to. Laban sa mga debris na tumatalsik, may mga bato-bato. Sa hangin natin siya mas ma-appreciate kasi madalas magmumotor tayo ng umuulan, basa yung kamay natin, basa yung gloves natin. Pag meron ka nito, hindi siya masyadong mahahanginan, hindi siya masyadong lalamigin. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang ikli lang ng magiging review natin dito sa handguard na to, pero success nung in-install ko to. At the same time na ibalik niya yung weight na nawala dito sa manibela natin. Kung matatandaan nyo yung bar end natin dito, sobrang bigat nun. Balancer kasi yun ng manibela. Yun yung additional weight ng manibela natin para pag lumiliko tayo, maganda yung position ng manibela natin, maganda yung pakiramdam natin. Nung nawala yun, parang gumaan yung manibela natin, mas kailangan natin kontrolin yung manibela. Tayo yung magkocontrol ng manibela. Pero kapag may additional weight siya, eto kagaya ngayon, bumalik na yung bigat ng manibela natin. Bumalik yung bigat in terms na stable yung manibela, hindi yung mabigat na mabigat iliko. Magkaiba yun. Bumalik yung balance niya. Ngayon pag lumiliko ako, hindi ko na kailangan masyadong pihitin yung manibela. Kumbaga bibigyan ko na lang siya ng additional weight ulit nung kamay ko, yung tinatawag natin na counter steering. Ayun, yun na lang yung ginagawa ko.
lumiliko na siya ng kusa. Tsaka mas maganda na siya iliko ngayon sa mga kurbada. Pag nagbabanking ako, yung sayad tuhod joke lang, sayad tuhod joke lang. Pag lumiliko ako ng mga mahahabang curve, konting-konti na lang talaga yung weight na dinadagdag ko dito sa manibela natin. Talagang mas gumanda yung handling niya. Para sa akin para sa akin mas gumanda yung handling ng manibela ko ngayon compare dun sa naka handguard ako na aesthetics. Yung magaan lang, plastic. Ito kasi made in plastic and alloy combination. Yung alloy niya mabigat. Kulang-kulang nga lang talaga yung information na may bibigay ko sa inyo, kasi talagang pag nagkakabit ako nito dire-diretso na. Hindi ko na tinimbang yung handguard na to. Kumbaga nung nakuha ko to, kinabit ko kaagad kasi excited ako ikabit to Yung sa gamit, yung paggamit ng handguard, magagamit natin siya. May talagang meron siyang purpose talaga. At the same time, yung forma niya, ganda rin ang forma nito kapag nasa harapan ka. Yung forma nito ang ganda rin. Medyo off nga lang talaga yung kulay niya dito sa banda rito, kasi may kulay orange siya na sticker. Yung ano niya, yung reflectorized niya na sticker. Ayun. May dalawang variant kasi pala to. Meron tong yung may ilaw, same design, tapos yung isa may ilaw. Yung kinuha ko, yung walang ilaw, yung reflectorized na nga lang, para hindi na masyadong mahal. Yung ano kasi, yung may ilaw, masyadong mahal hindi naman natin kailangan nung may ilaw pa, kasi mag-wiring pa tayo nun. Mas mapapatagal pa yung pag-i-install natin pag ganun. Okay na siyang ganyan, reflectorized lang. Pero ewan ko lang kung anong pwede kong gawin dito sa mga susunod na araw. Baka tanggalin ko siya, o baka pinturahan ko yung kulay silver niya. Hindi ko alam, bahala na. Pero sa ngayon, all in all, nakakatuwa tong dalawang upgrade natin dito sa motor natin. Handle grip and handguard. Ayan, sobrang sulit ng upgrade na ginawa ko dito. Nakakatuwa siya tingnan, kasi nagagamit ko siya, at the same time nakadagdag siya ng forma dito sa motor natin. Ang rate natin dito sa handguard na to, siguro 9 out of 10 din. Kasi hindi pa naman tayo nakatry ng iba pa, pangalawang handguard pa lang natin to. Pero sa totoo lang kasi, ayaw ko nung handguard na may kinaklamp pa dito sa handlebar. Yung masyadong mahaba, tapos mayroon pang kinaklamp dito sa handlebar natin. Nakita nyo naman na siguro yun, alam nyo naman na siguro yun, yung parang pang BMW, yung mga ganon, mga pang motored na bike, mga adventure bike. Alam nyo naman siguro yung sinasabi ko. Ayoko nang ganon, parang masyadong bulky dito sa manibela natin. So ayun, maraming salamat. Ay, nakapag-review din tayo sa wakas. Okay na yung rubber stopper natin, na-review na natin. Tapos ito, na-review na rin natin yung ating handguard tsaka handle grip. Sa mga susunod na araw, magre-review ulit tayo. Mag-i-install ulit tayo ng mga panibagong upgrade natin, panibagong budol natin dito sa motor natin. Siyempre, yung magagamit pa rin natin, yung tipong mapapakinabangan natin kapag bumabiyahe tayo. Okay James, maraming salamat. See you sa next vlog natin. Ciao.